So, hi guys! Welcome back to my vlogs again. So, it's been a long time na nag-vlog ako. So, for today, I just want to share some stories about my life. Charis! So, ngayon, mag-usapan natin about sa aking love life. So, if you're interested, then you can watch my vlogs. If you're not, then scroll down or scroll up. So, it's okay. So, ayun na nga, ang tagal ko na bago ulit nag-vlog. So, i-share ko yung aking life. Ako, share ko na ba sa inyo before? So, ako yung, I was grow up in province, tapos lumaki ako sa probinsya, Tagalogin na lang natin. Taglish tayo sa Tagalog City. So, lumaki sa isang probinsya, sa malayong probinsya ng Northern Samar. So, I'm proud to be a breadwinner to family kasi alam mo yun, so, talagang naranasan ko yung hirap ng buhay. Sa tanong buhay ko, naranasan ko talaga yung sobrang hirap ng buhay. Na as in, wala kaming makain sa hapagkainan. And then, alam mo yun, matutulog kaming walang laman yung tiyan. So, I thank God for that. Kasi, alam mo yun, nadala ko yan hanggang sa lumaki ako. So, alam mo yun, wise. Siguro sa sobrang, eto na nga sa pagiging wise ko, umabot na ako sa edad na, alam mo yun, yung parang punta na tayo sa matandang dalaga. So, ayun na lang pag-uusapan natin yung matandang dalaga. So, ayun, when I was siguro 16 or 17, ganun, after ko graduate ng high school. So, I decided na mag-stop ng tawag nito, ng work. I work ng pag-school, I mean, kasi, alam mo yun, hirap sa buhay yung family ko, as in, alam mo yun, naawa ko sa kapatid ko, sa bunong kapatid ko, so, ayun siguro, dahil sa hirap ng buhay, maaga akong namulat sa realidad, naging maaga akong naging mature yung utak ko, so, ayun, nagtrabaho ako after nun, hindi ko na tinapos yung pag-aaral ko, no? So, hindi ko alam, tapos, ayun na nga, nagtrabaho na ako, iba-ibang klase ng trabaho yung pinasok ko, ganun. I'm proud to say na naging, unang-una ko, syempre, pag galing ng probinsya, di ba, wala kang idea sa mga work dito, lalo na pag hindi ka pa, hindi mo pa kabisado yung Manila. So, I work as, hindi ko ikakahiya yun, no, kasi lahat naman tayo, para mag-grow ka as a person, dumadaan ka muna sa pinakamababa. So, di ba? Walang perfectong buhay, sabihin ko sa inyo. So, hindi ko ikakahiya i-share na naging unang-unang kong work is para masustentuhan ko yung pag-aaral ko ng high school is naging yaya sa bata, hindi naging dito sa Manila, naging katulong, that's it, hindi naging yaya ulit, tapos naging cook, ganon, as in all around, tapos after nun, nag-upgrade yung trabaho, naging sales lady, naging factory worker, and then, ayun na nga, naging ano na yung trabaho, yung, alam mo yung naging open-minded ka na sa lahat ng bagay dahil siguro sa pinagdaanan mong hirap sa buhay. So, ayun, nadala ko siya, as in, hanggang ngayon dahil na sobrang hirap na din na school before, so, hindi ako nag-asawa ng maaga. Yes, tinatak ko sa utak ko kasi lalo na nung nakita ko yung status ng mga kapatid ko sa una, may kapatid ako maaga silang nagsipag-asawa, half-sister and half-brother ko. So, maaga silang nag-asawa sa edad nila, sa murang edad nila, nagkaanak sila, as in maraming naging anak sila. So ngayon, ako ayokong gayahin sila because ayoko na maranasan yung sobrang hirap sa buhay. Alam mo yun, pag marami kang anak, wala kayong makakain pag walang stable na job yung parents mo. So ayun, natatak sa isip ko na hindi ko sila gagayahin. Yung mga kapatid ko sa una. So ayun, work, ipon, tulong sa family, ganun. Lalo na nagkasakit yung tatay ko, as in, pati nung yung bahay namin nung bagyo, talagang naranasan ko yung nasira yung bahay namin nung bagyo. So, ako yung may work sa province, so ako yung nag-provide ng mga materialis ng bahay. So, buti na lang, ayun, yung trabaho ko nung nagyaya ko sa half Chinese, half Filipino na businessman, nagyaya ko sa anak ko niya. So, ayun, nakaano ako ng mga materialis sa bahay, nakapagpatayo ako ng bahay ng sarili ko, na walang sino man tumulong sa akin, as in dugot pawis ko yun. So, I'm proud of that kasi, alam mo yon, ako yung bibigay ng kanilang mga
pangangailangan. So, hindi ko naman pinagmamalaki yun, hanggang ngayon. So, ayun na nga, to make story short, so ako yung breadwinner, so kaya ako nagkaigil ng ganito. Magti-39 ako this coming November 14. Ako wala pang jowa. As in, hindi ko lang sinabing as in walang naging jowa, pero wala ako naging jowang Filipino ever since. Siguro may naging mga crush lang, may naniligaw, pero hindi ko nga siniseryoso because yung dream guy ko is foreigner. Why? Unang-una kasi, ideal man ko talaga yung foreigner. Ever since I was siguro elementary, nung nanood kami ng Zorro. Yun nga nakakatawa kasi naging ideal man ko yung foreigner kasi nung movie marathon namin noon, nung elementary kami ng Zorro. Yung parang kasama yun sa studies namin. So, ang pogi ng bida, sabi ko, gusto ko yan, siya yung gusto kong mapangasawa, yung bida na foreigner. So, gusto ko yung mukha, tapos yung ilong. Kaya yun, naging ideal man ko is maputi, matangkad, pogi. So, yun na in short, foreigner. So, tinatak ko yun, sabi ko, yan ang gusto kong jowain. Dahil ambitious sa tayo. Hanggang ngayon, wala pang naging jowa. Although, meron naman ako damit na foreigner, pero ano ko yun, hindi ko sila naging pang matagalan. In short, parang short time lang. Pero hindi naman ako yung babae na, alam mo yung pag-ganon. So, ganon, aminado ko sa sarili ko, hindi ako ganon. So, to make this story short, may nanging dalawa kong foreigner na ex sa Australian na nag-propose siya sa akin kasi, yes, at age of 32, na ano ko yung virginity ko, na preserve ko yun. Yes! Hindi ako mahihiya. Manatili lang ako manood ng damit, pero hindi ako pakara na hindi ako easy to get in short. So, 32 years old, doon ako na virgin na ng foreigner na hindi ko naman talaga dapat ibibigay sa kanya, which is, hindi ako pumunta sa hotel para matulog doon kasi ayoko may mangyari. Pero, one time, siguro naisip niya na ayaw ko pumunta doon sa hotel kasi ayaw niya may mangyari sa amin. Sinidos ako ng pustis. Sinidos ako ng walang G na foreigner na yun na matanda. So, ayun, dalawa tayo experience sa, ano mo yun, SEX. Nadala ang Inday. Ayun. May nangyaring hindi inasahan. Pero hindi naman totally nawasak ang kabuhayan. Hindi naman totally nawasak, no? So, ayun, nalaman niya na virgin ako. Ano mo yun? Gusto niya akong pakasalan. Inanong niya ako sa hotel. Inantay niya ako, chinat niya. Pero hindi na ako bumalik, guys. Kasi, alam mo yung nasaktan ako yung parang, as in person ko na virgin at insulter nito na, hindi na ako bumalik kasi ang sakit ng aking mukaran. So, ayun na nga, hindi ko siya mahal. Hindi ko din siya mahal, kaya hindi ko na siya binalikan. Ayokong pasayang tao pag hindi ko mahal. Sabi nga ng mga kasama ko sa factory kasi nag-work na ako sa factory na, tangina, ang tanga-tanga mo, sabi nga, nerd, ang tanga, bakit hindi mo mag-rinag yung opportunity, may nakagusto yung foreigner, ngayaman ka na, blah, blah, blah. Kasi, syempre, yung Australiano na yun is farmer sa Australia. Ang tanga ko daw, ganyan. So, I don't mind sa mga comment nila. Kasi hindi ko talaga, ayokong ano yung sarili ko sa taong hindi ko naman mahal. Although natututunan daw yung pagmamahal, pero ayun ko, hindi ako ganoon eh. So, ayun. Fast forward, so wala na. Hindi ko na siya in-entertain, wala na. And then, pero umiyak yun sa hotel kasi gusto kong pakasalan. Kasi alam niya namang virgin ako, siya nakauna eh. Dumugo yung aking fokeratday. Pero hindi ko nga gusto kasi matanda na siguro, ganyan. Hindi ako practical pa ng panahon na yun. Di ba, tanga-tanga ko, ando na yung opportunity para yumaman ako, di ba? Pero hindi ko ginamit. Hindi ko pinairal yung, siguro hindi lang talaga ako mukhang pera. Lahat naman tayo, mukhang pera, pero yung time na yun, hindi ko talaga siya gusto. Kasi gusto ko, pag magkasawa ko ng foreigner, gusto ko yung may feelings ako sa kanya. So fast forward, may namit ako pangalawa ng foreigner na Dutch, dating site din. So ayun, hindi rin nag-click is because isip bata siya. Which is, may edad na din siya. Gusto ko kasi matanda na yung maging jowa ko or maging asawa kong foreigner. Para, syempre, di ba? Para maging Disney princess tayo. Ito rin tayong Disney princess. Ganun. So, ayun na nga. Hindi kami nag-click kasi isip bata. Only child siya. So, isigula siya. Parang hindi pa siya seryoso gusto niya na magkaanak daw sa akin. Pero hindi naman siya nag-isip sa akin ng matagal. Like,
2 days, 1 day, nag-stay siya ganun. Ano yun, magic, pag ginanon ka, tapos buntis ka agad, di ba? Yung mga ganun yun. So, kung gusto niya mabuntis ka, dapat isang buwan ka, or isang buwan siya mag-stay sa'yo. Kaso nga lang, lumilipad siya papuntang Cebu. So, sabi ko, doon kami nag-aaway na, ganun, na kami namimit siya doon na iba, meron pa ba siyang kinakarag mo. Alam mo yun, sanay na siya dito sa Pilipinas. So, ayun, on and off, ganun. Hanggang sa, ayun na nga, dito naman ako pumasok sa spa, no? Oh, yes, i-judge. Oh, sige, go, okay lang, i-judge niyo ako, syempre. Ganoon naman talaga yung tingin ng tao. Pag pumasok ko sa spa, yun na-judge ka nila na, alam mo yun, open-minded. So, okay, naging open-minded ako. Wala naman akong maging jowa eh. So, lahat ng nangyayari sa buhay ko, alam yun ng foreigner na ex ko. Sinabi ko sa kanya, on and off kami noon, sinabi ko sa kanya kung anong trabaho ko. Wala akong tinatago kasi hindi ako yung taong sinungaling, wala akong tinatago. Sige, you can judge me if you want, pero sasabihin ko sa'yo kung anong nature ng work ko. Kung ayaw mo ako, I didn't go. Pero alam mo sa sarili ko, hindi ako napapaganyan. So, yun. To make story short, so, ayun na nga, wala na yun. Nag-chat pa rin ng mga foreign kasi parang nananawa na ako na parang hanggang chat na lang, parang wala nang nangyayaring seryosong relasyon na gano'n, meet up, tumatagal, gano'n. Siyempre sa dami ng meeting up, sa dami ng mga mahahanap yung foreigner ng mga babae, as in, come and go na lang. Yung alam mo yun, talk today and tomorrow wala na, disappear, gano'n, ganyan, disappear one hapon, gano'n na. Yung status ng buhay yun sa sobrang high-tech na ng mga gadgets ngayon. So, ayun na guys, to make story short, mabilis ba magsalita? To make story short, so, 39 na ako this coming November 14. So, I was working in spa, as massage therapist. Oo, judge niyo ako, syempre. Gano'n naman talaga yung tao. Even though may ginawa ka masama or mabuti, i-judge ka pa rin. So be it, i-judge nyo the way you want to judge me. Pero, yun lang masasabi ko sa inyo. Alam ko yung ginagawa ko. Tsaka wala akong tinatago sa family ko. Alam nila yun. So, ayun na nga. Meron ako naging client na isang Filipino. Napakabata niya pa, guys. So, I want to share lang ha. I want to share lang kung worth it ba to. Pero, Diyos ko, guys, sa edad ko to, guys, hindi pa ako nakaranas na talagang as in, bembang na bongga-bongga. Sinabi ko talaga yun. Yung si tago, no? So, judge me kung perfect ka, go. Judge me, okay lang sa akin yun. So, yun! Kasi yung mga past relationship ko, matatanda na yun, no? So, hindi ko naranasan. Wala ko naging jowang Pinoy simula nung panahon ng kabataan hanggang ngayon. Hindi nga ako nagjojowa kasi nga gusto ko work, ipon, family, ganun. Binibigay ko yung mga pangangailangan nila as a breadwinner. So, wala, napabayaan ko na. Siguro yung mga breadwinner makaka-relate dyan sa akin. Kasi kung ano yung nararamdaman nyo din. Kung ano yung status ko, yun din yung status nyo. So, ayun, napabayaan na yung sarili sa pagdating sa love life. So, hindi ko pinapabayaan sarili ko. Nagpapaganda pa rin, healthy living, ganun. Kung ano gusto kong bilhin para sa sarili ko, binibili ko. Pero aside from that, pagdating sa relationship, is parang silit aside ko yan. Hindi ko siya priority. Yes, hindi ko naging priority. Ever since sa tanong buhay ko, yun. Siguro kung may dumating, okay. Ganun yung pananaw ko eh. So, siguro, nabuo yung pagiging ganun yung utak ko kasi ako yung inaasahan ng parents ko or ng family ko. Ayoko mapakita sa kanila ng nung mahina yung loob ko, siguro, naging lahat, kaya ko, kahit minsan napapagod na ako. Ganun! So, ayun na nga. Meron isa akong client sa spa na kinuha yung number ko. Bata pa siya. Hindi ko alam na kasi akala ko 34 na siya. Yung pala 24 pa lang siya. Turning 25 this coming November 7. We are same birthday month. Pero, hindi ko sineryoso. Kinuha niya yung number ko, and then chat siya sa akin, tumawag na rin, nanliligaw. And then, hindi ko alam kung seryoso kasi syempre bata pa. Pero, feeling ko naman ay seryoso siya kasi parang lahat ng rants ko sa buhay, lahat ng hindi ko na ilalabas sa family ko na sa loobin ko, na kinikinkin ko ng buong buhay ko, na kahit sobrang pagod na ako, na
binibigay ko lahat sa family ko na, alam mo yon, pag bigay ko yung pera, wala nang kumustahan, wala nang kumusta ka, okay ka lang ba dyan? Oo, ano naman tayo kumustahan, pero hindi nila naiintindihan yung sitwasyon ko na kala siguro nila kaya ko, anytime hihingi sila, kaya ko padala. Kaya ko, kinakaya ko. It's because they are my family and I love them, di ba? Ano naman tayong Pilipino, ito na talaga yung mindset natin. So, inuuna ko sila parate bago ang sarili ko. So, ayun na nga, meron akong manitry, nililigawan niya ako ngayon. So, to make story short na naman tayo, pero ang haba na ng vlog ko na to. Ngayon, ano ba yan? Sipong ko, tumutulo pa. So, ngayon, nililigawan niya ako. So, yung characteristic ko sa isang lalaki na hinahanap ko, tumutugma sa kanya. Yes. Pero hindi siya yung tipo ng lalaking dream guy ko Hindi siya. Pero may tsura naman siya. Ganun. Pero ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko na mayroong nakikinig sa akin na never akong ginudge. Yes. Naiintindihan niya yung nature ng trabaho ko. Lahat ng ginagawa ko dito ay alam niya. Which is, alam niya yun kasi syempre nagpagawa siya Diba? So, guys, lahat sinasabi ko sa kanya, wala akong tinatago. Which is true naman, kasi sa magulang ko, wala akong tinatago. Alam niya na yung nature ng work ko. Hindi ako masikretong tao Ayoko nang sinungaling kasi. Ayoko yung sisinungaling, yung linis-linisan. Ano ko nang gano'n? Sinasabi ko yun, alam ng magulang ko, alam ng tita ko, alam ng mga kapitbahay ko, alam ng mga kaibigan ko kung anong nature ng work ko sa spa. So, go! Judge nyo ako. Hindi ako perfectong tao. Sige, go. Wala naman pakialam Hindi naman sila nagpapakain sa akin, hindi naman sila nagpapakain sa pamilya ko. So, ayun na nga guys. Isang lalaki na pumasok sa buhay ko na unexpected na ang bata niya pa, pero ang isip niya matured. Mature yung isip niya na which is sa panahon ngayon, kunti na lang yung mahahanap mong lalaking gano'n, naiintindihan ka sa lahat ng bagay. Which is, hindi ko pa siya gano'n kakilala kasi hindi pa naman kami nag-isang buwan. Siguro, nasasabi ko yon ngayon kasi hindi pa kami masyadong magkakilala. So gusto kong i-try kasi yung gusto ko na magkaroon ng seryosong relasyon na may mag-iintindi naman sa akin, may magiging concern naman sa akin, yung kahit mag-rant ako ng problema kung makikinig, ganun siya Pinapakinggan niya ako, hindi niya ako ginajudge, the way ng nature ng trabaho ko. So parang, ay, iba to, parang iba tong lalaki nito. Ngayon ko lang naramdaman yung parang care na hinahanap ko sa family ko, na gusto kong i-rant lahat ng sama ng loob ko na hindi ko magawa. It's because ayoko ang pakita sa kanila na mahina ako. So yun. Pero dito sa lalaking to, na niniligaw pa lang sa akin, nirarant ko na lahat ng sama ng loob ko. Sinasabi ko sa kanya na pinabalik niya sa akin is care. Hindi niya ako ginajudge. Naiintindihan niya lahat ng hinanain ko sa buwet, naiintindihan niya kung anong nature ng work ko. Yun yung pinaka-importante, guys. Yung makaharap ka na lalaki, hindi kayo judge the way kung anong trabaho mo. Yung tatanggapin ka. At saka sa edad ko to, sinabi ko sa kanya, na tita mo na ako, lola mo na ako. It's because I'm turning 39 this current November 14. Pero, sabi niya sa akin is, love, when it comes to love, it doesn't matter, yung sabi niya. Yes. Hindi ko babanggitin yung pangalan niya, pero isa siyang call center. So, hindi siya ganun kapogi. Pero yung mindset niya, yun ang gusto ko sa kanya. Na nailabas ko yung sama ng loob ko sa damdamin ko na hinanakit ko sa family ko. Which is, yung paiging bato ng puso ko, parang lumambot. Ayun. Siguro, dahil ang daming nagsasabi sa akin ng ka-work ko na mainitin yung ulo ko. It's because dahil siguro wala akong jowa, wala akong karami sa buhay, sinusulo ko lang lahat. So, siguro ganon. Ganon siguro, pero hindi ko alam it's because hindi ko pa siya masyadong kilala. So, pero ngayon, parang feeling ko, yun nga lang, may isang bagay na, alam mo yun, gusto niyang mangyari sa amin. Oo, payag ako. Gusto ko rin may mangyari sa amin kasi doon ko gustong malaman kung after ng time na yun, after may mangyari sa amin talagang seryoso siya. Which is, alam niyo na yun. Wala rin naman akong alam niyo na yun,
na talagang as in bongo-bongo. So, okay, pinaghandaan ko yun. Wala akong sinisikreto sa sarili ko, pinaghandaan ko yun. Pero sa edad ko to, gusto ko na sana na kung sino yung maging boyfriend ko, seryoso sa akin is maging, ano ko na siya, asawa in the future. Or gusto ko na magkaanak kami. Pero dahil bata pa siya is, and then meron pa siyang dream sa sarili niya. So, hindi pa ako nagsisitaw sa kanya na siya magiging siya na. Pero hindi ko alam Pero, gusto kong may mangyari sa amin. Gusto ko rin. Gusto niya. Gusto ko rin. Kasi, Diyos ko sa edad kong to. Paano kung mamatay ako na maaga, hindi ako makakatikin. Yan ang bonggong-bembong sa talang buhay ko. Tasty na yan. So, kailangan natin bigay ito ng bonggong-bongo. Pero, syempre, meron tayong ginawang yung para hindi agad tayo alam mo yun gano'n. Pero, kung parang siya, di siya, di ba? So, kung hindi, kaya nga ako. Pero sinikreto ko yun sa kanya. Hindi ko sinabi na gano'n, nag-take ako ng something. Pero gusto niya ka mag-take. Kasi syempre, nag-worry din siya. Kasi gusto niya pa nga mag-babae. So, doon ko makikita kung pag pinagbigyan ko siya sa gusto niya, which is gusto ko rin naman. Kasi parang feeling ko seryoso naman siya, ganun. Siguro. Pero iniisip ko din siguro, kaya ganun siya mag-talks, kinukuha niya yung loob ko. Which is true naman yun, di ba? Sa panahon ngayon, sa una lang magaling. Yun, alam ko naman yun eh. Siyempre may edad na ako, alam ko naman na yun. So, sa una lang magaling, siyempre bata, isipin nyo, ay hindi yun seryoso, gusto ko lang niyang bembangin. After that, iwanan ka na because ganyan ka, ganun ka, di ba? Ganun naman talaga yung isipin ng mga tao, which is true naman yun. Hindi ko na yun, expected ko na yun. Maraming judgmental sa mundong to. Lalo na dito sa Pilipinas, masyadong judgmental yung mga tao. Unahan ka na sa buhay mo, hindi na ba naman nila alam kung anong status mo talaga, status mo na, kung anong totoong status mo. So, okay lang. So, ibibigay ko sa kanya yung sarili ko. Doon ko kasi makikita kung talagang seryoso siya. Di ba? So, ayon, alam niyo, ng nanay ko, sinabi ko din, sabi ng nanay ko, 15 years gap. Sabi ko, pero I tried. Di ba? Kasi, Diyos ko, naranasan ko din ang magkaroon ng relationship sa mga matatang ng foreigner. Which is yung una ko seryoso sa akin, pero hindi ko siya mahal. Tapos yung pangalawa naman, Diyos ko, hindi ko naranasan yung mga sweet-sweet na mga moment. Alam niyo ba, ngayon ako makakaranas ng date, na talagang date sa talang buhay ko. I swear, hindi ako nagsisinungaling mamatay man ako. Sa edad kong to 39 years old. I'm turning 39 this coming November 14. Never akong makipag-date na, as in date na bongga na. Ikaw para na sa akin ng gay na. O sige, saan mo gusto pumunta? Which is sa kanya ko lang mararanasan kasi, alam mo yun, siya nag-aya sa kanya lahat. Alam mo yun, sa kanya lahat, sagot niya lahat. Ganun. So doon talaga ako na-touch sa kanya na parang feeling ko seryoso yung lalaking to eh. Kasi mostly ngayon sa mga lalaki, pag i-date ka, pag gusto ka, kung gusto ka talaga o gusto ka lang mabenda. Hari tayo sa ganyan blah blah blah. Siya talaga hindi. Sabi niya, dahil daw gusto niya na ako, maganda yung loob niya sa akin. Parang feeling na daw niya, kilala niya na ako ng matagal. Parang, ayun na siya nang namin niya, mahal na daw niya ako. Mahal naman, kahit daw mabusin siya ng pera para sa akin, okay lang. Ganun. So, hindi ko alam kung seryoso yun. Kasi syempre wala akong idea sa relationship pa. So, ngayon pala ako papasok ng bonggang relationship. Hindi ko alam. Pero, ando na ako, ready na ako masaktan. Kasi alam ko naman bata pa siya, mag-change mind pa siya. Pero sabi ko sa kanya, no worries naman. Kasi kung halimbawa, nagbago na yung damdamin mo sa akin, okay lang sabihin mo, ayoko lang nakasinungaling sa relationship. Na pag meron na ka ng ibang babae na gugustuhan, ayoko niloko ako. Kung gusto mo, sabihin mo sa akin, go. Kahit mahal na mahal kita, ililit mo kita. Ganun naman talaga yung love, di ba? Kailangan natin magparaya. So, ayun na nga. Ngayon, may date kami. Pero ngayon talaga, nainis ako sa kanya. Siyempre, nahulog na ako sa kanya Tapos, siyempre call center siya, yung trabaho niya is busy siya sa gabi, which is same naman kami kasi 24 hours ako sa work ko, sa spa. So, same kami ng work, ng oras ng work, pang gabi. Pero siya kasi nakakatulog talaga siya ng bunga. Kasi ako naman is 24 hours, so talagang magigising ka pag may client. So, ayun, itatry ko yung Pinoy kung
Hindi ko alam kung para ako sa Pinoy or para sa foreigner. Hindi ko alam eh. Kasi I tried my best naman. I tried my best naman sa foreigner when it comes to relationship. Pero hindi talaga ng work. Hindi ko alam. Pero may nangula sa akin, nung sa probinsya tao, hindi pa ako pupunta ng Maynila, may nangula sa akin matanda na ang magpakasawa ko ay isang matandang mayaman. I don't know kung totoo, kung magiging, syempre hula lang yun, di ba? Wala tayong kasiguraduhan. So, ngayon, I'm ready to give myself to this person na mas batang-bata sa akin. Kasi gusto ko putik na nun. So, ayan lang. So, i-update ko kayo. Tapos, pag nag-date na kami. So, i-update ko kayo, no? So, comment naman kung gusto nyo talagang malaman pa yung mga susunod na mangyayari. So, ayan lang. Ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi tinatamad talaga ako. Just me, Marima. So, that's all for today's, that's all for tonight's video. Gabi nga yun eh, madaling araw. So, that's all for today's video. And this is Mervic Tagata Daily Vlog. So, babae mo lang pahinga. Trabaho sa umaga, trabaho sa gabi, trabaho buong buhay. So, ayan na. Kaya tumatag dalaga. So, ayan. Yan lang. So, kahit naman ako 39 na, inalagaan ko pa rin sarili ko. So, that's all. So, paki-comment na lang kung gusto niyo pa ng part 2. Kung natuloy yung aming. So, yan lang. Babush!